Sa flight deck ng US Navy aircraft carrier, ang bawat paggalaw ay kinakalkula, ang bawat action ay may layunin. Gayunpaman, mayroong isang tanawin na madalas na palaisipan sa mga hindi pamilyar sa mga operation ng carrier. Ang sandali bago maglunsad ang isang fighter jet, nang ang isang crew ng Navy ay bumagsak sa isang tuhod sa tabi ng sasakyang panghimpapawid. Ang pagkilos na ito ay hindi basta-basta, at hindi rin ito isang simpleng tradition. Ito ay isang critical na bahagi ng isang proseso kung saan ang katumpakan at timing ay nangangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at sakuna. Sa mga jet engine na umuungal sa higit sa 140 decibel at ang lakas ng mga steam catapult na naglulunsad ng sasakyang panghimpapawid mula 0 hanggang 165 milya bawat oras sa loob lamang ng ilang segundo, ang deck ng isang aircraft carrier ay isa sa mga pinakamapanganib na lugar ng trabaho sa mundo. Ang isang maling pagkalkula ay maaring humantong sa sakuna. Pero bakit lumuhod? Ano ang layunin ng posisyong ito sa isang kapaligiran kung saan ang pagtayo, kahit ilang talampakan na masyadong malapit sa isang jet blast ay maaring nakamamatay? Ang taong nagsasagawa ng gawaing ito ay kilala bilang opisyal ng tirador o mas karaniwan, ang taga-baril. Isang mahalagang figura sa paglulunsad ng sasakyang panghimpapawid ng ligtas at mahusay. Kaya sino ang bumaril? Ang shooter ay isang kinomisyong opisyal na responsable para sa isa sa mga pinakamapanganib ngunit mahahalagang gawain sa flight deck na tinitiyak na ang bawat sasakyang panghimpapawid ay wastong nakaposisyon, na-secure at inilunsad ng walang pagkabigo. Ang tungkulin ay nangangailangan ng matinding pagtuon, malalim na pag-unawa sa pisika ng paglipad at kakayahang gumawa ng mga split-second na desisyon sa ilalim ng matinding presyon. Ang official na ito ay madaling makikilala sa flight deck na nakasuot ng dilaw na vest na may reflective tape. Ang kanilang trabaho ay nangangailangan ng ganap na katumpakan dahil kahit na ang isang maliit na pagkakamali sa timing, pagpaposition o pagbibigay ng senyas ay maaring humantong sa isang mechanical na pagkabigo o kahit isang sakuna na kaganapan. Kaya bakit sila lumuhod sa tabi ng sasakyang panghimpapawid? Una, kami ay nasa isang mission na maabot ang 50K subscriber at maghatid ang higit pang mga kwento sa Navy. Gusto mo bang mag-subscribe at sumali sa paglalakbay? Ay click lang ang button sa kanang ibaba. Okay, balik tayo sa kwento. Sa isang kapaligiran kung saan ang communication ay dapat na malinaw at hindi pasalita, ang pagluhod ay isang sinasadyang paninindigan na idinisenyo para sa maximum na kakayahang makita at control. Tinitiyak ng posisyon ng taga-baril na mayroon silang direktang linya ng paningin sa piloto ng sasakyang panghimpapawid at sa catapult crew na inaalis ang anumang pagkalito sa mga critical na segundo bago ilunsad. Ang pagluhod ay hindi lamang isang ugali. It ay isang critical na pamamaraan para sa communication at control. Sa pamamagitan ng pagbaba ng kanilang mga sarili, ang mga shooter ay maaring direktang makipag-eye contact sa piloto na tinitiyak ang isang pangwakas na confirmation bago ilunsad. Sa flight deck, kung saan nilulunod ng ingay ng makina ang bawat binibigkas na salita, isang simpleng sulyap at isang tumpak na signal ng kamay ang pumapalit sa mga verbal na utos. Ang posisyon ay nagbibigay din ng mas mahusay na katatagan sa isang kapaligiran kung saan ang malalakas na hangin at malalakas na jet blast ay madaling matumba ang isang tao. At marahil ang pinakamahalaga, ang nakaluhod na tindig ay nagsisilbing isang malinaw na visual na senyales sa buong deck crew na ang sasakyang panghimpapawid ay handa na para sa paglipad. Sa sandaling iunat ng taga-baril ang kanilang braso at tumuro pasulong, ang naghihintay na jet ay itinapon sa kalangitan. Okay, pag-usapan natin ang sequence ng paglulunsad. Ang sasakyang panghimpapawid ay dahan-dahang gumulong sa posisyon na ginagabayan ng flight deck crew. Sumulong ang taga-baril, nag-scan para sa anumang huling minutong issue. Walang mga leaks, walang malfunctions, walang out of place. Satisfy na, sila ay sumenyas para sa catapult hookup na ikinakabit ang nose gear ng jet sa system na magtutulak nito pasulong ng may napakalaking puwersa. Pagkatapos, ang sandali ng katahimikan, bumagsak ang taga-baril sa isang tuhod, nakatutok ang mga mata sa piloto, isang huling tahimik na kumpirmasyon, isang banayad na tango. Ang hangin ay nasuri, ang mga kondisyon ng deck ay perpekto. Ang taga-baril ay pinalawak ang kanilang braso na tumuturo sa isang matalim na paggalaw. Agad, ang jet ay itinapon sa kalangitan, nawawala sa loob ng ilang segundo. Isa pang matagumpay na paglulunsad. Nakatayo ang taga-baril, naghahanda na para sa susunod. Nang mawala ang sasakyang panghimpapawid, agad na bumangon ang taga-baril, naghahanda para sa susunod na paglulunsad sa isang cycle na umuulit ng 2 dosenang beses bawat araw. Ngunit kahit na tila kontrolado ang prosesong ito, nagaganap ito sa isang kapaligiran na hindi ligtas. Ang flight deck ay isa sa mga pinakamapanganib na lugar ng trabaho sa mundo, at ang bawat miyembro ng crew ay palaging nasa panganib.
Ang trabaho ng tumpak at kontrolado, ngunit ang kapaligiran kung saan sila nagpapatakbo ay anumang bagay ngunit ligtas. Ang flight deck ng isang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay madalas na inilarawan bilang isa sa mga pinakamapanganib na lugar ng trabaho sa mundo at para sa magandang dahilan. Dahil alam mo kung gaano kadelikado at kagulo ang flight deck, gugustuhin mo bang magtrabaho sa ganitong uri ng high-risk na kapaligiran? O ang pag-iisip lamang ay nagpapakaba sa iyo? Ipaalam sa akin sa mga komento. Sa anumang particular na sandali, ang flight deck ay isang high-intensity scene ng umuungal na mga makina, umikot na jet blast, at mabilis na paglipad at paglapag. Ang lumulutang na runway na ito, na may sukat na ilang daang talampakan lamang ang haba, ay puno ng dos-dosen ng gumagalaw na sasakyang panghimpapawid at daan-daang mga tripulante na gumaganap ng mga split-second na gawain. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaring magkaroon ng mapangwasak na mga kahihinatnan. Sa katunayan, ang panganib ng mga aksidente ay napakataas kung kaya't ang mga tripulante ay sumasailalim sa mga buwan ng espesyal na pagsasanay bago sila tumuntong sa kubyerta. Ngunit kahit na may pagsasanay, may panganib sa bawat sulok. Ang flight deck ay isa sa mga pinaka-nakakabaliw at matinding mga lugar ng trabaho sa planeta. Sa anumang sandali, ang malalakas na jet engine ay nagpapasabog ng nakakapasong hangin sa kubyerta, habang ang mga mandaragat ay mabilis na gumagalaw sa isang maingat na choreographed na sayaw ng katumpakan at kamalayan. Ang tambutso mula sa isang fighter jet ay madaling magpatumba sa isang tao o mas masahol pa, mabaril sila sa dagat. Yun ang dahilan kung bakit ang bawat miyembro ng tripulante ay dapat manatiling hyper-aware sa kanilang paligid, panatilihing mababa ang profile at tiyaking ligtas ang kanilang footing sa lahat ng oras. Tapos ang ingay. Isang walang humpay, nakakasira sa taingan na dagundong na umaabot ng higit sa 150 decibel, mas malakas kaysa sa chainsaw o isang rock concert. Kung walang tamang protection sa pandinig, hindi maiiwasan ang permanenteng pinsala. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa lakas ng tunog. Imposible ang verbal communication. Walang sumigaw na utos, walang huling segundong babala. Ang bawat pagtuturo ay dapat maihatid sa pamamagitan ng tumpak na mga senyas ng kamay at wika ng katawan. Ang isang maling pag-unawa ay maaring humantong sa kapahamakan. Nakadagdag sa kaguluhan ay ang napakaraming gumagalaw na bahagi. Ang flight deck ay puno ng mga tripulante. Bawat isa ay may suot na color-coded na mga vest na nagpapahiwatig ng kanilang tungkulin. Dilaw para sa mga director ng sasakyang panghimpapawid, pula para sa mga humahawak ng ordnance, lila para sa mga crew ng gasolina. At sa napakabilis na kapaligirang ito, ang isang maling hakbang, isang sandali ng pagkalito, ay maaaring magresulta sa malubhang pinsala o mas malala pa. Ang mga piloto ay lubos na umaasa sa mga signal ng deck crew upang maniobrahin ang kanilang sasakyang panghimpapawid. Kung ang isang director ay naligaw ng landas ng isang jet ng kahit ilang talampakan, ang resulta ay maaring isang banggaan o isang nabigong pag-take off. At pagkatapos ay mayroong mga landing. Hindi tulad ng mga airstrip sa lupa na umaabot ng libu-libong talampakan, ang isang jet landing sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay dapat gawin ito at huminto sa loob lamang ng 300 talampakan. Kung ang isang piloto ay makaligtaan ang pag-aresto sa mga wire o kung ang kagamitan ay hindi gumagana, ang kahihinatnan ay maaring maging sakuna. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat landing ay malapit na sinusubaybayan ng isang landing signal officer o LSO na gumagamit ng mga tumpak na signal upang gabayan ang mga piloto papunta sa deck. Ang bawat landing ay isang kontroladong pag-crash at ang bawat marino sa deck ay may pananagutan sa pagtiyak na ito ay nangyayari ng ligtas. Ang mga panganib na ito ang dahilan kung bakit ang mahigpit na disiplina, pagsasanay at coordination ay mahalaga sa isang carrier. Ang bawat kagamitan, bawat pamamaraan, at bawat galaw ay may layunin upang matiyak na sa kapaligirang ito na mataas ang pusta, walang buhay ang mawawala dahil sa isang simpleng pagkakamali. Ang bawat piraso ng kagamitan, bawat pare-parehong kulay, at bawat paggalaw sa isang flight deck ay nagsisilbi ng isang critical na layunin. Ang pagkilos ng pagluhod ng taga-baril ay isang paraan lamang ng maraming protocol na idinisenyo upang mapanatili ang isang kaayusan sa isang kapaligiran kung saan ang isang pagkakamali ay maaring nakamamatay. Ngunit sa kabila ng mga panganib na ito, ang mga operation ay tumatakbo tulad ng orasan. Ito ay dahil sa mahigpit na disiplina, masinsinang pagsasanay, at hindi natitinag na coordination ng mga tauhan. Ngunit sa ganitong magulong kapaligiran, paano masisiguro ng mga tripulante ang walang kamali-mali na communication kung hindi man lang maririnig ang kanilang mga boses? Ang sagot ay nasa mga senyales ng kamay at wika ng katawan na susunod nating tuklasin. Sa flight deck ng isang aircraft carrier, walang oras para mag-alinlangan.
Ang bawat aksyon ay bahagi ng isang perpektong nakasynchronize na gawain na isinasagawa sa ilalim ng matinding presyon. Ngunit sa isang kapaligiran kung saan ang dagundong ng mga makina ng jet ay lumulunod sa bawat binibigkas na salita, paano nakikipag-usap ang mga tripulante? Paano nila matitiyak na ang bawat paglulunsad ay nangyayari ng ligtas nang walang isang segundo ng pagkaantala? Ang sagot ay nasa mga signal ng kamay, wika ng katawan, at ganap na katumpakan. Walang pangalawang pagkakataon sa flight deck. Maaring humantong sa kapahamakan ang isang napalampas na cue, isang maling interpretasyong galaw, o isang panandaliang paglipas ng focus. Iyon ang dahilan kung bakit sinadya ang bawat galaw, ang bawat action ay nag-ensayo, at ang bawat senyas na naiintindihan ng lahat ng nagtatrabaho sa deck. Kunin ang taga-baril. Halimbawa, ang imahe nila na nakaluhod sa tabi ng isang manlalaban ay higit pa sa isang gawain. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagkakasunod-sunod ng paglulunsad. Sa pamamagitan ng pagbaba ng kanilang mga sarili sa lupa, binabawasan nila ang mga abala, lumikha ng isang malinaw na visual para sa piloto, at tinitiyak na ang kanilang panghuling utos sa paglulunsad ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang posisyon ng pagluhod ay nakakatulong din sa kanila na mapanatili ang katatagan na pumipigil sa kanila na maalis sa balanse ng malakas na jet blast, ilang metro lang ang layo. Sa isang mabilis na paggalaw, iniuunat nila ang kanilang braso pasulong, ang universal na senyales na ang sasakyang panghimpapawid ay handa na para sa paglipad. Agad itong nakikita ng piloto, kinukumpirma ang kanilang mga instrumento, at sa loob ng ilang segundo, ang jet ay itinutulak sa kalangitan sa mahigit 150 milya bawat oras. Ang palitan na ito ay tumatagal lamang ng ilang sandali, ngunit ang katumpakan na kinakailangan upang maisagawa ito ng tama ay naperpekto sa paglipas ng mga dekada. Ang lahat sa flight deck ay nakasalalay sa perpektong timing. Ang paglulunsad ng jet sa lalong madaling panahon ay maaring magdusa ng mechanical na pagkabigo. Ang isang tripulante na tumuntong sa maling lugar sa maling oras ay maaring mahuli sa isang pagsabog ng tambutso o matamaan ng isang sasakyang panghimpapawid na gumagalaw sa posisyon. May mga pagkakataon sa kasaysayan ng aviation ng hukbong dagat na humantong sa trahedya ang isang hindi maintindihang signal. Ang isa sa mga pinakakasumpa-sumpa na insidente ay sakay ng USS Forrestal noong 1967. Ang isang misfire sa isang deck ay nag-trigger ng isang sakuna na chain reaction ng mga pampasabog na nagpasunog ng maraming sasakyang panghimpapawid. Kumalat ang apoy sa kubyerta sa loob ng ilang segundo, nag-apoy sa mga tangke ng gasolina at mga bala. Ang kaguluhan ay kumitil ng 134 na buhay, na ginagawa itong isa sa mga pinakanakamamatay na aksidente sa kasaysayan ng US Navy. Ang mga pagsisiyasat kalaunan ay nagsiwalat na ang miscommunication ay nag-ambag sa sakuna, isang pagkakamali sa coordination na napatunayang nakamamatay. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat galaw, bawat senyas, at bawat pamamaraan ay walang katapusang inensayo. Sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid, walang puwang para sa maling interpretation dahil imposibleng marinig ang mga pasalitang utos. Umaasa ang buong flight deck crew sa isang mahigpit na sistema ng mga signal ng kamay. Ang nakataas na kamao ay nangangahulugan ng paghinto kaagad, isang universal na emergency signal na maaring i-override ang anumang iba pang aksyon. Ang isang pabilog na paggalaw sa itaas ng ulo ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng makina. Ang isang sweeping motion na may isang braso ay gumagabay sa sasakyang panghimpapawid na magtaksi pasulong. Ang kilos ng pagpuputol ng lalamunan ay nangangahulugan ng pagpapalaglag sa paglulunsad. Pinapalitan ng mga senyas na ito ang mga pandiwang tagubilin at dapat na maunawaan kaagad nang walang pag-aalinlangan. Kahit na ang isang bahagi ng isang segundo ay maaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng isang maayos na paglulunsad at isang mapanganib na sakuna. Ang color-coded na uniforme na isinusuot ng iba't ibang tauhan ay may mahalagang papel din sa pagpapanatili ng kaayusan. Ang baddilaw na kamiseta ay gumagabay sa sasakyang panghimpapawid. Ang mga pulang kamiseta ay humahawak ng mga sandata at pampasabog, at ang mga purple na kamiseta ay may pananagutan sa paggatong. Alam ng lahat ng eksakto kung sino ang namamahala sa kung ano, pinapaliit ang pagkalito. Ngunit kahit na sa lahat ng mga pananggalang na ito, ang mga panganib ay hindi kailanman nawawala. Nangyayari pa rin ang mga aksidente. Ang mataas na panganib na katangian ng pagpapatakbo ng carrier ng sasakyang panghimpapawid ay nangangahulugan na kahit na ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaring magkaroon ng isang nakamamatay na kahihinatnan. May mga kaso kung saan ang mga mandaragat na panandali ang walang kamalay-malay sa kanilang paligid ay sinipsip sa mga jet engine o natangay sa dagat dahil sa lakas ng isang tambutso. Noong 1991, sakay ng USS Abraham Lincoln,
Isang tripulante ang trahedya na hinila sa intake ng isang F-14 Tomcat. Hindi sila nakita ng piloto at sa oras na napagtanto ng sino man ang nangyari, huli na ang lahat. Ang mga insidenteng ito ay bihira, ngunit nagsisilbi ang mga ito bilang mabangis na mga paalala kung gaano hindi mapagpatawad ang flight deck. Kaya naman disiplina ang lahat. Mula sa sandaling ang isang bagong mandaragat ay tumuntong sa kubyerta, sila ay sinanay na bumuo ng halos likas na pag-unawa sa kanilang kapaligiran. Tinuturuan sila kung saan dapat tumayo, kung saan hindi dapat tumayo, at kung paano basahin ang wika ng katawan ng walang pangalawang hula. Ang isang segundo ng kawalan ng katiyakan ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa kabila ng mga dekada ng karanasan at pagpipino, ang US Navy ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang kaligtasan sa flight deck. Ang mga bagong teknolohiya ay ipinakilala upang mapahusay ang communication at mabawasan ang mga panganib na kasangkot sa paglulunsad ng sasakyang panghimpapawid. Ang ilang mga piloto ay nagsusuot ngayon ng mga augmented reality visor na nagpapahintulot sa kanila na makita ang mga visual na confirmation ng mga signal ng paglulunsad ng direkta sa kanilang larangan ng paningin. Sinusubukan din ang mga advanced na wireless na sistema ng communication na maring magpapahintulot sa mga crew ng deck na magpadala ng critical na mensahe sa pamamagitan ng mga vibrations o visual alert kahit nasa gitna ng nakakabinging ingay. Ngunit gaano man kalaki ang pag-unlad ng teknolohiya, may mga bagay na hinding-hindi magbabago. Ang elemento ng tao, ang sinanay na mga mata ng taga-baril, ang disiplina ng mga crew ng deck, ang katumpakan ng bawat signal ng kamay ay nananatiling hindi mapapalitan. Iyon ang dahilan kung bakit kahit na ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ay patuloy na nagbabago, ang pagkilos ng pagluhod bago ang isang paglulunsad ay nananatiling pare-pareho. Ito ay hindi lamang isang ugali o isang simbolikong tradisyon. Ito ay isang diskarte sa kaligtasan, isang pinong kasanayan, at isang kinakailangang bahagi ng pagpapanatiling ang pinakamakapangyarihang. Mga barkong pandigma sa buong mundo ay tumatakbo ng walang kaparis na katumpakan. Ngunit saan nagmula ang kasanayang ito? Lagi na bang ganito ang ginagawa? O ang mga nakaraang karanasan at aral lamang ang humubog sa mga hakbang sa kaligtasan na nakikita natin ngayon? Ang sagot ay nasa kasaysayan ng mga operation ng carrier ng sasakyang panghimpapawid. Isang kasaysayan na hinubog ng pagsubok, pagkakamali, at walang humpay na paghahangad ng pagiging perpekto. Upang maunawaan ang mga pinagmulan ng mahalagang maniobra na ito, kailangan nating bumalik sa mga unang araw ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid. Noong unang digmaang pandaigdig, nagsimulang mag-eksperimento ang mga puwersa ng hukbong dagat sa ideya ng paglulunsad ng sasakyang panghimpapawid mula sa mga barko. Sa una, ang mga ito ay mga simpleng kahoy na plataporma na nakamount sa mga barkong pandigma na may mga piloto na lumilipad sa ilalim ng kanilang sariling kapangyarihan. Walang mga tirador, walang mga sistema ng kaligtasan, at tiyak na walang lumuluhod na mga bumaril. Ngunit sa pagsulong ng teknolohiya ng aviation, ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ay naging mas malaki at ang mga pamamaraan ng pag-take off ay naging mas komplikado. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga carrier ng US Navy ay nagpatibay ng mga tirador na pinapagana ng singaw na nagpapahintulot sa sasakyang panghimpapawid na ilunsad sa mas mataas na bilis. Nagpakilala ito ng bagong hamon, timing. Ang paglulunsad ng masyadong maaga o huli ay maaring magresulta sa mechanical na pagkabigo, pag-crash, o kahit na pagtigil ng sasakyang panghimpapawid sa karagatan. Upang maiwasan ito, nilikha ang papel ng opisyal ng tirador na kilala ngayon bilang taga-baril. Sa una, ang mga shooter ay nakatayo ng patayo kapag nagbibigay ng signal ng paglulunsad. Gayunpaman, habang ang sasakyang panghimpapawid ay naging mas malakas, ang kanilang mga jet blast ay lumakas na lumilikha ng matinding turbulence na maaring magpatumba sa mga tripulante. Pinilit nitong baguhin. Ang pagluhod ay naging karaniwang posisyon. Pinapanatili nitong matatag ang taga-baril at pinahintulutan silang magbigay ng tumpak, hindi mapag-alinlangan ng mga senyales sa piloto. Ang bawat hakbang sa kaligtasan sa flight deck ngayon ay umiiral dahil sa isang pagkakamali o sakuna mula sa nakaraan. Ang isa sa mga pinaka-natukoy na sandali sa kasaysayan ng aviation ng hukbong dagat ay ang USS Forrestal disaster noong 1967. Ang isang misfire ay humantong sa isang sakuna na sunog sa deck na nagdulot ng maraming pagsabog at pumatay ng 134 na mga mandaragat. Ang trahedya ay naglantad ng mga seryosong depekto sa mga operation ng carrier, lalo na sa coordination at communication sa kaligtasan. Bilang resulta,
ipinakilala ang mga bagong standardized na pamamaraan, kabilang ang mga mas mahigpit na signal ng paglulunsad at mga pinahusay na sistema ng pagsugpo sa sunog. Sa paglipas ng mga taon, sumunod ang mga karagdagang pagpipino sa kaligtasan. Ang pagpapakilala ng mga kulay na uniforme ay naging mas madaling makilala ang mga tungkulin ng tauhan. Ang mga markang pangkaligtasan ay idinagdag sa flight deck upang ipahiwatig ang mga lugar na pangkaligtasan. At nanatili ang nakaluhod na paninindigan ng taga-baril na patunayang ang pinakamahusay na paraan upang matiyak ang malinaw, sinasadyang communication sa mga piloto. Gin, ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ay gumagamit ng mga Electromagnetic Aircraft Launch System o EMLS sa halip na mga steam catapult na nagbibigay daan para sa mas maayos at mas tumpak na paglulunsad. May access na ngayon ang mga piloto sa mga digital readout na nagbibigay ng karagdagang information bago mag-take off. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng mga pagsulong sa teknolohiyang ito, ang posisyon ng pagluhod ng taga-baril ay nananatiling hindi nagbabago. Bakit? Dahil ito ay gumagana. Ang mga pangunahing kaalaman sa kaligtasan ng paglulunsad ng sasakyang panghimpapawid ay natutunan sa mga dekada ng karanasan. Ang proseso ay hindi tungkol sa teknolohiya, ito ay tungkol sa disiplina, koordinasyon, at paggalang sa mga panganib na kasangkot. At yun ang dahilan kung bakit, kahit na ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ay patuloy na nagbabago, ang imahe ng isang taga-baril na lumuluhod bago ang isang paglulunsad ay mananatiling isang palaging paalala ng nakaraan at isang pananggalang para sa hinaharap. Ngunit paano nagiging shooter ang isang tao? Anong uri ng pagsasanay ang naghahanda sa kanila na tumayo ng ilang metro lang ang layo mula sa umuungal na jet fighter at tiyakin ang isang walang kamali-mali na paglulunsad? Ang landas sa pagiging isang opisyal ng tirador ay mahaba at hinihingi na nangangailangan ng malawak na pagsasanay, karanasan, at nerbiyos ng bakal. Sa isang abalang araw, maaaring sila ang may pananagutan sa paglulunsad ng 12-dosenang sasakyang panghimpapawid, bawat isa ay nangangailangan ng walang kamali-mali na pagpapatupad. Dapat nilang panatilihin ang kabuuang focus kahit na ang mga jet engine ay sumisigaw sa kanilang paligid at ang mga sasakyang panghimpapawid ay gumagalaw sa bawat direksyon. Walang puwang para mag-alinlangan. Dapat ding maging handa ang mga taga-baril para sa mga emerhensya. Kung ang isang piloto ay nag-abort ng isang paglulunsad sa huling segundo, o kung ang isang jet ay nakakaranas ng mechanical na pagkabigo, ang taga-baril ay dapat na agad na mag-react, na huminto sa proseso at tinitiyak ang kaligtasan ng lahat. Ang mga split-second na desisyong ito ay maaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang papel ng isang taga-baril ay nakakapagod sa pag-isip dahil ito ay pisikal na hinihingi. Ang patuloy na pressure, ang mahabang oras, at matinding mga kondisyon ay nakakapinsala. Inilalarawan ng maraming shooter ang karanasan bilang parehong nakagagalak at nakakapagod. Isang trabaho kung saan inaasahan ang pagiging perpekto sa bawat pagkakataon. Ito ay isang responsibilidad na may kasamang napakalaking pagmamalaki. Iilan lamang ang nakakakuha ng titulong opisyal ng tirador at ang mga may pamana ng disiplina, katumpakan at pagtitiwala. Ngunit kahit na may pinakamahusay na pagsasanay at teknolohiya, ang hinaharap ng paglulunsad ng sasakyang panghimpapawid ay nagbabago. Sa mga bagong system tulad ng Electromagnetic Aircraft Launch Systems o EMS, na pinapalitan ang mga traditional na steam catapult, maaari bang mag-evolve o mawala pa ang papel ng taga-baril? Sa loob ng mga dekada, ang steam-powered catapult ay naging backbone ng isang aircraft carrier na naglulunsad ng libu-libong jet sa kalangitan ng may malupit na puwersa at katumpakan. Ngunit habang sumusulong ang naval aviation, isang bagong sistema ang pumapalit, isa na nangangako ng mas maayos na paglulunsad, pagtaas ng kahusayan, at pagbabawas ng strain sa parehong sasakyang panghimpapawid at crew. Ang bagong teknolohiyang ito ay tinatawag na EMAS o Electromagnetic Aircraft Launch System at binabago nito ang paraan ng pag-alis ng mga fighter jets sa dagat. Ngunit ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid? Mababago ba nito o maalis pa ang papel ng taga-baril? Hindi tulad ng traditional na mga steam catapult na umaasa sa may presyo ng singaw upang ihagis ang sasakyang panghimpapawid mula sa deck, ang EMAS ay gumagamit ng electromagnetic na enerhiya upang makabuo ng isang malakas ngunit kontroladong paglulunsad. Nag-aalok ito ng ilang pangunahing bentahe. Mas tumpak na control. Maaaring ayusin ng system ang power output depende sa laki at bigat ng sasakyang panghimpapawid na binabawasan ang pagkasira. Mas makinis na acceleration. Ang mga steam catapult ay lumilikha ng biglaang pag-igting ng puwersa na maaring magbigay din sa mga airframe. Nagbibigay ang EMAS ng tuloy-tuloy na acceleration, pagpapabuti ng mahabang buhay ng sasakyang panghimpapawid.
kailangan ng mas kaunting espasyo sa deck. Ang komplikadong piping at makinarya na ginagamit para sa steam-powered launches ay tumatagal ng mahalagang espasyo. Ang IMAS ay mas compact at mas madaling mapanatili. Ang USS Gerald R. Ford, ang pinaka-advanced na aircraft carrier ng US Navy, ang unang nilagyan ng IMAS. Ang mga maagang pagsusuri ay nagpakita ng magagandang resulta. Ngunit tulad ng anumang bagong teknolohiya, may kasama itong mga hamon. Ang ilang mga piloto ay nag-ulat ng mga pagkabigo ng system at hindi pare-pareho ang pagganap sa panahon ng paglulunsad ng pagsubok na humahantong sa mga patuloy na pagpipino. Sa pag-alok ng EMAS ng mas automated na diskarte sa paglulunsad ng sasakyang panghimpapawid, ang ilan ay nagtaka kung ang papel ng opisyal ng tirador ay maaring maging lipas na. Gayunpaman, kahit na may mga advanced na sistema, ang pangangasiwa ng tao ay mahalaga pa rin. Tinitiyak ng mga shooter na ang bawat huling minutong pagsusuri sa kaligtasan ay ginagawa bago ang bawat paglulunsad. Nakikipag-coordinate sila sa mga piloto na nagpapatunay na ang sasakyang panghimpapawid ay ganap na handa. Kahit na ang kaganapan ng isang pagkabigo ng sistema, ang paghatol ng tao ay hindi mapapalitan. Habang ang mga carrier sa hinaharap ay maaring higit na umasa sa automation, ang kadalubhasaan ng isang sinanay na tagabaril ay nananatiling isang critical na pananggalang. Maaring umunlad ang teknolohiya, ngunit may pangangailangan para sa katumpakan, kaligtasan, at paggawa ng desisyon ng tao na palaging magiging sentro ng carrier aviation. Ngunit pagkatapos ng lahat ng aming ginalugad, ang tanong ay nananatili. Bakit ang pagluhod na kilos na ito na ginawa ng mga shooters sa loob ng mga dekada ay hindi nagbago? Simple lang ang sagot. Dahil sa mataas na pusta ng mundo ng paglulunsad ng sasakyang panghimpapawid, ang tradisyon at kaligtasan ay magkasabay. Lahat ng bagay sa isang carrier ay gumagana tulad ng isang perpektong nakatime na makina kung saan mahalaga ang bawat tungkulin. At ang pagluhod ng tagabaril ay higit pa sa isang pamamaraan. Ito ay tanda ng disiplina, katumpakan, at pagtitiwala. Sa napakabilis na pag-unlad ng teknolohiya, papalitan pa kaya ng AI ang mga shooters? O masyadong mahalaga ang likas na ugali ng tao para sa mga desisyong may mataas na panganib? I drop ang iyong mga salubin sa mga komento. Gusto naming marinig kung ano ang iniisip mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas malalim na pagsisid sa mundo ng military aviation. Salamat sa panonood at magkikita-kita tayo sa susunod.